Ang sarap ng buhay ni Sara Duterte, Vice President. Tuloy-tuloy ang sweldo, walang delay. May allowance pa. Travel, foreign and local. Tapos, puro banat lang ang ginagawa sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Hindi ako sigurado kung magkano ang sweldo ng Vice President. Pero ako, sa aking pagtaya, hindi yan bababa. Nasa pagitan niya ng 300 to 400,000 a month. Kasi ang Pangulo, 400 plus halos ganon. Parang, basta di ho nakakalayo. So nasa mga 300 hanggang 400,000 pesos a month. Meron pa yung travel allowance nga, local and foreign. May mga bodyguard. Mahigit na 300 ang bodyguard. Dati ang bodyguard niya 400, nagreklamo pa nung bawasan ng 73. So mahigit na 300 ang bodyguard sa kanyang ginagawa. 24 hours yan binabantayan. Although yun naman ay legal dahil yan ang nasa batas na dapat secure ang Vice President. Naikukwento ko lang, hindi ko ito paninira. Baka sabihin na naman ng mga saradong isip, one-sided Alam nyo, yung mga nagsasabing one-sided tayo, yun yung saradong isip. Na ayaw nilang nababanggit ang pangalan ng Duterte na kailang pinaniwalaan na kahit na anong daming kapalpakan, pinaniwalaan pa rin. Ito, real talk. Real talk ito. Totoong balita ito. Masarap ang buhay ni Sara Duterte. Sumusweldo ng 300 hanggang 400,000 a month. With, mayroon pang allowance yan, bodyguard na napakarami. Tapos, ang madalas na ating naririnig sa kanya ay paninira. May mga personal pangambatikos sa ating Pangulo. Pag nag-viral ang kanyang mga sinasabi dito at sa abroad, i-deny. Hindi daw niya sinabi yun. O kaya nagbibiro lang siya. Anong klaseng pag-iisip yan? Di ba? O sasabihin ng mga DDS, inggit ako. Ba't ako maiinggit sa ganyang klaseng tao? Kung ano ang kinikita ko, masaya ako. Kasi hindi naman pera ng taong bayan ang kinikita ko. Pero ang nasa gobyerno, public office is public trust. People's money, dapat pahalagahan. Pag pinapasweldo ka, maglingkod kayo sa bayan. Hindi kayo pinapasweldo ng mamamayan para sirain ang ating gobyerno dito at sa labas ng bansa. Ayun ang ginagawa ni Sara. Lahat ng interview, dito at sa abroad, puro paninira sa gobyerno. Hindi man lang niya pinahalagahan na ang gobyerno ay mamamayang Pilipino, hindi si Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos, temporary lang Pangulo ng bansa. Ang mamamayan, ang tunay na gobyerno ng Pilipinas. Ang mamamayan na nagbabayad ng buwis, ang nagpapasweldo sa lahat ng government official, mula sa presidente hanggang barangay chairman. Kaya may karapatan ang taong bayang magtanong, at ako bilang mamamayag, bilang political vlogger, ako ang kumakatawan to sa aking mga followers, subscribers at viewers ng boses ng mamamayan. Dahil dapat nilang malaman at dapat nyo malaman, may karapatan tayo dahil tayo nagpapasweldo sa kanila. Kaya paninindigan ko, masarap ang buhay ni Sara Duterte. Maraming bodyguard, kahit saan mag-travel, tuloy ang sweldo, pero mas madalas paninira ang ginagawa sa ating Pangulo at sa gobyerno. Di ba? Halos naikot na niya ilang beses ang buong mundo. Meron ba siyang nadalang foreign investor? May nadala ba siyang turista? Wala. Lahat ng kanyang speeches sa labas, puro paninira sa Pilipinas. Paano makakakuha ng turista? Paano makakakuha ng kapitalista? Tinatakot niya. Pag uwi ng Pilipinas, iimbitahan mo tungkol doon sa kanyang budget na hinihiling, ayaw pa niyang puntahan. Nagtatataray pa. Tapos haharap sa mga interview, sa mga media fora, at kung ano mga interview, although karapatan niya, kung ano mga sasabihin. Pag sumabit, after 1 week, after 3 days, i-deny, hindi doon niya sinabi yun. Wow! Normal ba yun? Tanong lang ito, normal ba yun sa isang tao at pangalawang Pangulo na pinapasweldo at lahat ng gusto niya nasa kanya? Pera, bodyguard at iba pa, opisina, sasakyan siguro,
gasolina, lahat. Lahat ng gastos ng nasa gobyerno, sa gobyerno yan. Pera ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat maglingkod ng totoo, hindi yung puro paninira. Hindi puro kasiraan sa imahe, kultura, at sa bansang Pilipinas. Wow! Akin po sariling opinion, interpretation sa kanyang mga ginagawa. Hindi po one-sided yan. Kung bukas lang inyong kaisipan, baka nauna pa kayong nakita niyo yung sinasabi ko. Baka nauna pa kayong naramdaman yung sinasabi ko. Ang hindi lang nakakakita nito at hindi nakakaramdam ng ginagawa ni Sara ay yung kanyang mga supporters. Sarado ang kaisipan. Nagtatanga-tangahan sila. Nagbubulag-bulagan sila. Nagbibingi-bingihan sila sa buhay na galaw at katotohanan pinaggagawa ng pangalawang Pangulo ng bansa. Walang personalan, iso lang po ito. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, lalo pang lumalakas. Yan, tama lang ho. Ang panawagang pagbigyan na ng ICI na i-live sa social media at media ang kanilang mga hearing kasi nawawala ang tiwala ng iba. Nagdududa na yung iba. Kasi marami ng sinumpa ang salaysay, marami ng interview, hindi natin alam ang detalye. At syempre yung mga nai-interview nila dyan, pagka marap sa media, hindi naman sasabihin ang lahat ng detalye bilang respeto sa ICI. Kaya dapat ilabas ng ICI ang lahat ng kanilang pinag-uusapan kasi hindi naman sila korte. Sila ay fact-finding commission lang, nag-iimbestiga lang at pag nakakuha ng ebidensya, magpapile sila ng kaso before Office of the Ombudsman. Ganun lang naman trabaho nila eh. Bakit hindi ilabas? Bakit hindi iparinig? Bakit ipinagkakatiwala ang kaalaman ng taong bayan sa magitan ng spokesman ng ICI? Ilabas po ninyo yan. Kasi ang taong bayan po ay hindi pwedeng hindi nila alam ang nangyayari. Dapat araw-araw, oras-oras, alam nila ang nangyayari sa kailang pera. Alam nila kung ano nangyayari sa investigasyon sa kailang perang ninakaw, inabuso ng mga kontraktor, government official, mga congressman, senador, mga proponent ng mga project. Alam ng taong bayan kung sino nagnakaw eh. Gusto lang malaman ng taong bayan gaano kalakas ang ebidensya at kung sino-sino pa ang mga pwedeng nagsamantala sa pera. Ngayon, ayaw niyong ilag, ayaw niyong sabihin ang detalye ng lahat-lahat ng usapan. Kaya nakakadismaya. Ang aking sinasabing ito ay base sa aking nababasa sa mga comment, sa comment section ng aking mga channel. Mula sa aking followers, subscribers at viewers sa buong mundo. Yung ibang mga social media nababasa ko, ganun din ang panawagan nila. Ilabas, huwag itago, i-open nyo sa public kasi ang taong bayan dito ay nag-aabang. Kasi ako po, lagi ang aking paniniwala at panawagan sa lahat. Huwag tayong magsawa sa isyong ito. Kasi pag tayo'y nanahimik, pag ating tinigilan ang isyong ito na tayo'y pinagsamantalahan, magpapatuloy ang pagsamantala dahil okay lang sa atin. Nanahimik tayo. Kaya dapat ingayan, palakasin ang boses ng taong bayan na naghahanap ng katarungan sa perang kanilang sinamantala na pag-aari natin. Yan po ang prinsipyo. Pera natin ito, huwag tayong manahimik. Sila ang ating patahimikin. Sila ang dapat kasuhan, sila ang dapat ipakulong at bawian ng kanilang ninakaw na kayamanan. Yan ang totoo.